A blessed day, dear learners. Welcome to the enlightening experience that lies ahead. Today, we embark on a journey of discovery with the topic stellar evolution, the birth, life, and death of an average star. Prepare yourselves for an enriching video that will not only educate, but also captivate your curiosity. Our goal is to make learning an enjoyable and memorable adventure. Before we begin, I'd like to emphasize the importance of your safety. As we dive into the wonders of science, remember to be cautious and mindful of your surroundings. May you always be blessed by the knowledge you seek, and the wisdom you gain. Thank you for joining Teacher Lumabin on this exciting expedition through the realm of physical science. Let's begin. Commit your way to the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. Psalm 37 verse 5. A star is born when a vast cloud of gas, primarily hydrogen and helium, along with dust, begins to collapse under its own gravity. This collapse occurs due to perturbations such as shock waves from nearby supernovae, causing the gas and dust cloud to shrink. As the material compresses, the center becomes increasingly dense and hot, forming a protostar. When the temperature in the core reaches approximately 10 million degrees Celsius, nuclear fusion ignites, turning hydrogen into helium, and the star begins to glow as a newly born star. Ang isang bituin ay ipinanganak kapag ang isang malawak na ulap ng gas, pangunahin ng hydrogen at helium, kasama ng alikabok ay nagsimulang gumuho sa ilalim ng sarili nitong grabidad. Ang pagbagsak na ito ay nangyayari dahil sa mga perturbation tulad ng mga shockwave mula sa kalapit na supernovae na nagiging sanhi ng pag-urong ng gas at dust cloud. Habang ang materyal ay pumipilit, ang gitna ay nagiging siksik at mainit na bumubuo ng isang protostar. Kapag ang temperatura sa core ay umabot sa humigit kumulang 10 milyong degrees Celsius, ang nuclear fusion ay nag-aapoy, nagiging hydrogen ang helium, at ang bituin ay nagsisimulang kumikinang bilang isang bagong panganak na bituin. Life cycle of an average star. Isa. Main sequence. For the majority of its life, a star remains on the main sequence. Here, it burns hydrogen into helium through nuclear fusion in its core. This process releases enormous amounts of energy, which radiates outward as light and heat, enabling the star to shine for billions of years. The exact lifespan of a star depends on its mass. Smaller stars live longer, while massive stars burn through their fuel more quickly. Pangunahing sequence. Para sa karamihan ng buhay nito, nananatili ang isang bituin sa pangunahing sequence. Dito, sinusunog nito ang hydrogen sa helium sa pamamagitan ng nuclear fusion sa core nito. Ang prosesong ito ay naglalabas ng napakalaking dami ng enerhiya na naglalabas palabas bilang liwanag at init na nagbibigay daan sa bituin na lumiwanag sa loob ng bilyon-bilyong taon. Ang eksaktong haba ng buhay ng isang bituin ay nakasalalay sa masa nito. Ang mas maliliit na bituin ay nabubuhay ng mas mahaba, habang ang malalaking bituin ay nasusunog sa kanilang gasolina ng mas mabilis. Dalawa. Red giant stage. Once the star exhausts the hydrogen in its core, it can no longer sustain nuclear fusion of hydrogen. As a result, the core contracts and heats up while the outer layers expand and cool, causing the star to swell into a red giant. In this phase, the star begins to fuse helium atoms into carbon through nuclear fusion. This transition is a critical part of stellar evolution, as the star now enters a period of creating heavier elements. Red giant stage. Kapag naubos na ng bituin ang hydrogen sa core nito, hindi na nito kayang mapanatili ang nuclear fusion ng hydrogen. Bilang isang resulta, ang core ay kumukontra at umiinit, habang ang mga panlabas na layer ay lumalawak at lumalamig, na nagiging sanhi ng bituin upang maging isang pulang higanti. Sa yugtong ito, ang bituin ay nagsisimulang mag-fuse ng helium atom sa carbon sa pamamagitan ng nuclear fusion.
Ang paglipat na ito ay isang kritikal na bahagi ng stellar evolution dahil ang bituin ay pumapasok na ngayon sa panahon ng paglikha ng mas mabibigat na elemento. Tatlo. Nucleosynthesis. During the red giant phase, elements heavier than helium are formed in a process known as stellar nucleosynthesis. The primary mechanism of this process is nuclear fusion, where lighter elements, such as helium, combine to form heavier elements, such as carbon, oxygen, and others. This fusion process releases large amounts of energy, fueling the star further. Nuclear fusion, a nuclear reaction where lighter atomic nuclei fuse to form heavier nuclei, releasing energy in the process. This is often referred to as a thermonuclear reaction and is the fundamental energy source in stars. Stellar nucleosynthesis, the process by which new elements are formed within stars as a result of nuclear fusion reactions. As the star evolves and its core heats up, it fuses heavier and heavier elements. Nucleosynthesis. Sa panahon ng red giant phase, ang mga elementong mas mabigat kaysa sa helium ay nabuo sa isang proseso na kilala bilang stellar nucleosynthesis. Ang pangunahing mekanismo ng prosesong ito ay nuclear fusion, kung saan ang mas magaan na elemento, tulad ng helium, ay nagsasama-sama upang bumuo ng mas mabibigat na elemento, tulad ng carbon, oxygen, at iba pa. Ang proseso ng pagsasanib na ito ay naglalabas ng malaking halaga ng enerhiya na nagpapalakas pa ng bituin. Nuclear fusion, isang nuclear reaction kung saan nagsasama ang mas magaan na atomic nuclei upang bumuo ng mas mabibigat na nuclei na naglalabas ng enerhiya sa proseso. Ito ay madalas na tinutukoy bilang isang thermonuclear reaction at ang pangunahing pinagmumula ng enerhiya sa mga bituin. Stellar nucleosynthesis, ang proseso kung saan nabuo ang mga bagong elemento sa loob ng mga bituin bilang resulta ng mga reaksyon ng nuclear fusion. Habang umuunlad ang bituin at umiinit ang core nito, nagsasama ito ng mas mabibigat at mabibigat na elemento. Apat. Alpha fusion and the alpha ladder. After helium fusion begins, the core of the red giant continues fusing progressively heavier elements. In this stage, the star undergoes alpha fusion, where helium nuclei, also known as alpha particles, are successively added to create heavier elements. This process continues through the so-called alpha ladder, forming elements like carbon, C, oxygen, O, neon, Ne, magnesium, Mg, and silicon, C. Alpha ladder, the sequence of nuclear fusion reactions in a star's core, where alpha particles, helium nuclei, combine to form progressively heavier elements. The process continues up to the formation of iron, Fe, the most stable element produced in stellar cores. Alpha fusion at ang alpha ladder, pagkatapos magsimula ng helium fusion, ang core ng pulang higanti ay patuloy na nagsasama ng mas mabibigat na elemento. Sa yugtong ito, ang bituin ay sumasailalim sa alpha fusion, kung saan ang helium nuclei, kilala rin bilang alpha particle, ay sunod-sunod na idinaragdag upang lumikha ng mas mabibigat na elemento. Ang prosesong ito ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng tinatawag na alpha ladder, na bumubuo ng mga elemento tulad ng carbon, C, oxygen, O, neon, Ne, magnesium, Mg, at silicon, C. Alpha ladder, ang pagkakasunod-sunod ng mga reaksyon ng nuclear fusion sa core ng isang bituin, kung saan ang mga alpha particle, helium nuclei, ay nagsasama-sama upang bumuo ng mas mabibigat na elemento. Ang proseso ay nagpapatuloy hanggang sa pagbuo ng bakal, Fe, ang pinakamatatag na elemento na ginawa sa mga stellar core. Lima. Formation of iron and end of fusion. The fusion process can continue up to the formation of iron in the star's core.
Beyond iron, fusion no longer releases energy but instead consumes it. As a result, once the core is predominantly iron, the star cannot generate further energy through fusion, marking the end of its life as a fuel-burning entity. For stars of sufficient mass, this leads to a catastrophic collapse and eventual explosion as a supernova. Pagbuo ng bakal at pagtatapos ng pagsasama, ang proseso ng pagsasanib ay maaaring magpatuloy hanggang sa pagbuo ng bakal sa core ng bituin. Higit pa sa bakal, ang fusion ay hindi na naglalabas ng enerhiya ngunit sa halip ay kinokonsumo ito. Bilang isang resulta, sa sandaling ang core ay higit sa lahat ay bakal, ang bituin ay hindi makakabuo ng karagdagang enerhiya sa pamamagitan ng pagsasanib, na minarkahan ang pagtatapos ng buhay nito bilang isang nilalang na nagsusunog ng gasolina. Para sa mga bituin na may sapat na masa, humahantong ito sa isang sakuna na pagbagsak at sa wakas ay pagsabog bilang isang supernova. In summary, a star's life cycle involves its formation from gas and dust, its long life on the main sequence, and its eventual evolution into a red giant where it produces heavier elements through nuclear fusion. The creation of these elements, particularly via alpha fusion, is key to the star's growth until it reaches the iron stage, where fusion can no longer sustain the star's energy needs. Sa buod, ang life cycle ng isang bituin ay nagsasangkot ng pagbuo nito mula sa gas at alikabok, ang mahabang buhay nito sa pangunahing sequence, at ang pag-ebolusyon nito sa wakas sa isang pulang higanti kung saan gumagawa ito ng mas mabibigat na elemento sa pamamagitan ng nuclear fusion. Ang paglikha ng mga elementong ito, lalo na sa pamamagitan ng alpha fusion, ay susi sa paglaki ng bituin hanggang sa umabot ito sa iron stage, kung saan hindi na masusuportahan ng fusion ang mga pangangailangan ng enerhiya ng bituin. I can do all things through Christ who strengthens me. Philippians 4 verse 13. I hope you enjoyed and learned something new from our topic about physical sciences. Lecture notes. If you learned something from this video, please give this video a thumbs up. Don't forget to share this video with your friends. If you have comments, questions, or suggestions, you can leave a message in the comment section below. Thank you very much for watching my videos. Hoping that we meet again in my next video, and God bless you always. It is the Teacher Lumaban YouTube channel.